ang worldviews of personality development di ay kay nagtukoy na siya sa mga lahi-lahi nga pananaw ko giun sa pag-make or pagbuo ang pagkatao sa usa ka tawo. So next is katong mga worldviews of personality development, which is ang the organismic worldview, the mechanistic worldview, ug ang last is the context view. So mag-start ta sa organismic worldview. So our organismic worldview di ay kay likens humans to plants and other living organism by Haynes 2009. So, ang meaning day ani is kanang nag-compare bitaw sa tao ug sa tanom ug uban pang mga buhi nga kuan organism. So, ang organismic worldview di ay kay like kuan ang tao parehas sa mga tanom nga natural ra bitaw nga magtubo or magbago or mag-uswag sa mga lahi-lahi nga aspect like kuan physical, mental o atong emosyonal kay depende man sa ilang palibot o mga kasinatian. So, ang explanation day ani kay kanang parehas sa usa ka tanom nga ang tao nanginahanglan na og sakto nga nurture o pag-atiman nurture or pag-atiman. So, pananglitan, pagkaon, edukasyon, o suporta kay kuan aron magtubo o magmalampuson. Kay parehas sa uban pang buhing organism, ang tao na ay kakayahan nga mag-adjust sa mga pagbago sa ilahang palibot o mangita og balanse aron magpadayon nga pag-uswag. So for example, kung ang usa ka tanom hatagan og saktong tubig og painitan or hatagan og gamay na sunlight. So, unsa may resulta ni ani? So, ang resulta day ani is mutubo ang tanom ug hatagan nimo siya og tubig, sunlight ug imuha lang i-care. So, parihara na sa bata nga magdako sa pagmamahal ug maayo nga palibot niini. In this view, human beings are organized wholes or systems. They cannot be understood piece by piece or behavior by behavior because they are greater than the sum of their parts. So, in addition, humans are active in the developmental process, which is forces springing from within themselves rather than environmental events are primarily responsible for their development. So, ang organismic worldview di ay kay usa ka pananaw na nag-ingon nga ang tao or bisan unsa pang buhi nga mga organism. So, usa ka kompleto og kanabitang nag-uswag na sistema. So, kani nga pananaw day nga ang tao dili lang nagresult sa mga nagkahiusa nga bahin sama sa physical o mental na aspeto o aspect. So, ang mga tao adunay kanang natural nga ability nga mag-uswag or magbag-o depende sa ilahang palibot o ilahang mga nasinatian. So, for example, so pag-uswag sa bata. So, ang bata di ay kay dili lang mag-uswag sa kuan bitaw physical nga aspect like pagtubo sa lawas. So, apil na sad ang emotional o iyahang intellectual. Magkuan bitaw ang iyahang emotional o intellectual kana bitaw pag-uswag. So ang tanan nga aspeto day kay kanang nagtinabangay aron ang bata nga mahimong buo og kanang maayo nga pagkabata or maayo nga pagkatao o mulambo nga usa ka bata. So pagbag-o sa kinabuhi. So pananglitan. Ang usa ka tawo nga nagkaagian bitaw og kalisod sama sa kanang pagkawala sa mahal sa buhay. So, pinaagi ni ini, mahimo bitaw tang magbag-o. Dili lang sa ato ang emosyon, apan pati nausab sa iyahang mga pananaw sa kinabuhi. Do you see yourself as a plant? What aspect of experiences do you see yourself grow from? Yes, kay katong ang aspect nga ang akong sa akong kagalingon ay pagtubo. Kay nga nung pagtubo man, kay pareha man na sa tanom nga mutubo tungod sa tubig nga gihatag nato or pag-atiman nato or pag mutubo na siya kay tangtangan nato og mga tubo nga mga sagbot-sagbot
o kanang hatagan na to o kanang bitaw mga seedling or unsay tawag ingana kanang para sustansya ang pagtubo. So ang ako di ay mutubo ko pinaagi sa mga pag-process sa mga bagong information na akong nadasmagan. So next is the mechanistic worldview. So the mechanistic worldview likens humans being two machines by Seigelman and Ryder 2009. So more specifically, this model assumes that humans, one, are a collection of parts. Kaya for example, kanang ang mga tao kay di can analyze kuan by behavior. Kaysa sa kanang mga machines kay kana bitaw ang ilahang gi-analyze or they can be taken apart is piece by piece. So number 2, are relatively passive in the developmental process, changing mainly response to outside stimulation. So much as kanang machines nga nagdepend on outside energy para ang sources ma-operate, or much as machines depend on outside energy sources to operate. So number 3, change gradually or continuously as parts or specific mga behavior patterns. Kanang ang mga behavior patterns or ang mga parts sa machines are added or subtracted. Number 4, and develop along a number of different path. So nagdepend ang parts sa machine or ang machine nagdepende na sa ilahang different path or nagdepend on environmental influences. Ang mechanistic worldview di ay kay usa ni siya ang pananaw sa mga tao ug uban pa nga ang butang bitaw sa kalibutan kay kuan na jud kanang mura or di jud kay mura kanang ang nagdaga na gyud ba is kanang makina. Yes, makina. So sa kini nga pananaw, ang mga lihok, batasan o uswag sa tawo magresulta ni siya sa nagkahius nga bahin o process nga kanang nagtinabangay sama sa mga kanang part sa mga makina. So ug walay process nga magtinabangay, so dili mulihok or mugana ang makina. So yes, katong para ahong gingalan sa mga parte sa makina aron maglihok o magamit. So nagtuo kining mga taong nga nasabtan pinaagi sa pag-analyze sa mga bahin sa iyang mga system such as brain, emotion, and atong mga lihok. So kaning tulo is kanang nagtinabangay ni aron mabuhi or maglihok ta kay sama sa machine. Kung wala ning part ingani, wala siya part ingani, so mulihok din ang machine. So di ba dili mulihok ang machine? So parihara na sa tao nga wa kay utok, wa kay emosyon, o wa kay lihok, dili jud ka dili ka mabuhi or dili ka mulihok, o dili sad ka makahuna-huna kay utok. So dili ka makahuna-huna ug sa imong buhaton para ma-solve na nga problem. So for example, pananglitan na usa ka bata. Ya tudluan nimo gamit ang paghatag og premyo, which is ang reward system. So kung ang bata maghimo na siya og sakto, syempre tagaan na nimo premyo. Kay ug pinaagi niini makakat-on siya based sa result nga iyang nabuhat. So sama sa pag-adjust sa makina, i-adjust man jud nato ang makina para magamit og husto. So napailaing example sa mga physical sa panglawas. So nay usa ka tawo nga naay sakit. So ang doktor asa man na mag-focus, di ba, sa bahin sa lawas nga naay problem or problema. So sama sa kasing-kasing nato or sa baga. So ang pag-ayo sa maong bahin sama ra pud sa pag-ayo sa guba nga parte sa makina. Aron ang sistema sa lawas mo balik og gusto o mo himsog ta or mubalik lagi og gusto nga paglihok-lihok na to. So, pagsabot, ang mechanistic worldview nagtan-aw sa mga tao nga sama sa usa ka makina nga masabtan, masusi o maripera pinaagi sa pagtukon sa nakalain-laing bahin. Next is the contextual worldview. So the contextual worldview offers a metaphor for human development, an ongoing historical event or drama, an ever-changing interplay of forces by Haynes 2009. So, ang focus ani nga
ang focus sa contextual worldview is on the dynamic relationship between sa tao ug ang environment. So, ang tao kay active sa mga developmental process as in the organismic worldview, and the environment is active as in the mechanistic worldview. So, the potential exists for both qualitative and quantitative change. And development can proceed along many different paths depending on the intricate interplay of internal and external influences. So, the contextual worldview compares human development to a story or drama that is always changing. So, nag-focus ni siya sa relationship between sa tao ug environment nga both person and the environment nga na ay active role or play an active role. This worldview believes that people kay daw active participants sa ilang kaugalingong pagtubo. So similar sa organismic worldview nga ang environment kanang nag-play sad og dako nga role, like in the mechanistic worldview. So naay this or na change can happen in two ways. So one is qualitative change. So dako kaayo ang atong manotice nga pag-utro or changes, like kanang magunahon na kag bag-o, like a new way of thinking nya. Sa qualitative change kay kanang mga gradual changes, like bitaw learning new skills ra. So development can follow in different paths. So nagdepende na sa person's inner traits o in lahang environment interact and influence sa usang-usa. Kani nga statements kay nagpasabot ni nga ang child's social o emotional development can explain through different theories. So ang theory kay usa ni siya ka group of ideas nga naggamit or nag-describe para i-explain ni or explain something. So sa simple nga terms, a theory kay usa ka way kuno for looking at or understanding something. So a good theory should describe kay i-clear na nimo or ang imong pag-explain dito is clear kung unsay nahitabo. So next is predict. So sa predict, it helps us to understand what might happen next. So next is explain. So if nagkamatao theory or we make a theory is show where something happens. So if a theory does not meet these standards, so for example, if it is not clear, it cannot be tested or dili ni siya masupported by evidence. So kailangan jud nato i-improve or even i-reject. So kay ang each theory man jud kay has its own ideas about how children grow socially and emotionally. Given the worldviews, a child's social and emotional development are explained through various theories. So a theory is a set of ideas proposed to describe and explain certain phenomena. So basically, a theory is a perspective of something by Sigelman and Ryder 2009. So a good theory should help with better describe, predict, and explain human development. So these theories that fail to meet this evaluation criteria theories that are not parsimonious or internally consistent, possible, and supported need to be revised or ultimately discarded altogether. So each theory makes a particular assumption or statement about the nature of socio-emotional development. For example of contextual worldview. So, sige, ibutang na ito batasan sa bata sa eskwelahan. So, kalampusan sa usa ka bata sa eskwelahan kay nag-agadra na siya sa interaction sa iyang kaugalingong kinaiya. So sama sa interes sa pagkaton. So sa iyang palibot sama sa mga maayong magtutudlo o positibo nga classroom. So pananglitan, ang usa ka bata nga hilig bitaw mag-explore o magtuon, mas mutubo sa usa ka eskwelahan nga naghatag og kahigayunan sa pagkamaugmaon kaysa usa ka eskwelahan ditaw nga stricto nya puno pa jud og balaod.